Update sa paglulunsad ng Project Layag ng BIFAR, ating tatalakayin kasama po si Nazario Briguera, ang tagapagsalita at head ng Information and Fisherfolk Coordination Unit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Sir Naz, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali niya at magandang tanghali sa lahat ng nakatunghay sa inyong programa ngayon. Sir Naz, kumusta na po ang inyong paglulunsad ng Project Layag? Ano-ano po ang mga natatanggap na assistance at tulong ng mga mangingisda mula po sa proyektong ito? Yes, noong nakaraang April 16, formal na nating inilunsad ang livelihood assistance to improve economic fisheries yields and economic gains from the West Philippine Sea, no? At ginawa natin po ito sa Subic, Zambales na kung saan naging panauhin natin si Senator Cynthia Villar. So sa ilalim po ng Project Layag West Philippine Sea, layunin natin po na mas mabigyan ng kaukulang tulong ang ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. So bahagi po nito yung paglalagay ng mga fish aggregating device, yung mga boat distribution, pati po yung pagbibigay din ng mga fishing gears at mga post-harvest starter kits. Doon sa ginawa natin formal na paglulunsad, nasa halos 60 million pesos ang kabuoang halaga ng mga livelihood support na ibinigay po natin sa mga mangingisda po ng Region 1 at Region 3 mismo niya. Sir, sa paglulunsad po ng Project Layag, nagkaroon din ng post-harvest training ang ilan sa mga beneficiaries nito. Ano po yung inyong mga hakbang para maging sustainable ito? May mga susunod pa po bang training matapos ito? Yes, tuloy-tuloy po ang ginagawa nating mga livelihood interventions dito sa Project Layag West Philippine Sea. Sabi nga natin, ilang araw bago pa inilunsad natin ang formal, nagkaroon na kami ng mga post-harvest training sa ating mga women fisherfolk doon sa Subic, Zambales. At gagawin din po natin ito sa mga rehiyon ng dito po sa Region 1 at Mimaropa. So isasagawa din po natin yung mga pagsasanay. At mabanggit ko lang na talagang nung inilunsad natin ito noong April 16, mismo po ako kasama doon sa naging paglalayag sa West Philippine Sea para po samahan yung mga mangingisda na binigyan po natin ng 62-footer fishing boats, pati po yung aming mas malaking fishing vessel, yung 21-meter na ibinigay po din natin sa mga mangingisda ng Region 1. At kasama po ang MVDA BIFAR, yung malaking barko po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pati po itong monitoring and control surveillance vessel namin, ay habang nangingisda yung ating mga mangingisda sa West Philippine Sea, sa may bahagi ng Subic, Zambales, ay nandun po nakaantabay yung mga barko po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sir Naz, paano nyo naman po pa pinagtitibay ang seguridad ng ating mga mangingisda sa West Philippine Sea, lalo't patuloy pa rin po ang tensyon dyan po sa karagatan? Well, ang usapin po kasi ng West Philippine Sea ay hindi lamang po issue ng or isang bagay na dapat po i-address ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito pong ginagawa natin should be whole of government approach na dapat po ay magkakasama ang mga ibang ahensya, ang iba't ibang ahensya na pamahalaan para mas mabigyan po natin ng kaukulang suporta ang mga mangingisda at bahagi na po dyan ng pagbibigay sa kanila ng protection. So, nabagit ko din na siyempre nandun po rin ang suporta ng Philippine Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sir, kumusta naman po ang bilang ng mga mangingisda nating kababayan sa West Philippine Sea? Nadagdagan po ba sila? Ano po yung mga nakikita nating dahilan dito? Ngayon po ay nasa mahigit 300,000, kung di ako nagkakamali, ang bilang ng ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Pero yung sinasabi po kasi, ang konteksto nung sinasabi na daragdagan ang mga mangingisda, ito po yung increased presence ng mga mangingisda na naiulat natin itong mga nakaraang buwan dun po sa Scarborough Shoal. Kasi kung matatandaan po natin, sunod-sunod yung naging operations ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources
At nakita natin na kapag may presensya ang pamahalaan doon sa area, ay mas nagiging confident ang ating mga mangingisda na mangisda doon sa lugar dahil nakikita nila ang presensya ng pamahalaan. Sir Nas, nawawala daw po ang ilang mga payaw na nilagay ng mga kababayan nating mangingisda malapit dyan po sa Rosul Reef. Ano po ang detalye nito? Yes, naiulat nga sa atin na nitong nakaraang araw, last April, I think April 20 hanggang April 23, nagkaroon ng resupply or livelihood support mission itong ating isang barko, yung pagbuhaya, yung aming barko, isang barko ng BFAR, at isa layunin ng paglalayag nitong yung MV Pagbuhaya doon sa Rosul Reef ay tingnan yung kalagayan din ng mga payaw na inilagay doon sa lugar. And then ayon nga sa ulat, we have found out na yung mga ibang payaw ay pagdating doon wala na, I think 10 yung nailagay, if I'm not mistaken, pero 2 na lang ngayon ang nakita doon. So maraming dahilan din naman kung bakit hindi na malupit yung mga payaw doon. Posibleng naagos ito ng current, or posibleng din deliberately may tumanggal or may nagtanggal doon sa mga payaw natin. Sir Nas, namataan din ng mga Chinese militia fishing vessels sa Recto Bank sa refueling mission ng BFAR. Ano po ang detalye dito at gaano karaming Chinese militia vessels po ang nasa lugar? Yes, nabanggit yan sa ulat sa atin na may mga presensya ng Chinese maritime militia doon sa lugar. Pero hindi naman nagkaroon ng insidente, wala namang untoward incident na nangyari doon sa lugar. So nakita natin, ayon sa ulat, nakita na may presensya doon at tinignan din yung ginagawa ng ating mga personnel doon sa lugar. Pero so far, wala namang nangyaring untoward incident doon sa area. Sir, kumusta naman po ang mga coral dyan sa Rosul Reef sa isinagawa ninyong inspeksyon? In terms of marine biodiversity, may mga initial report na nagsasabi na in good condition pa naman yung marine biodiversity sa Rosul Reef. Pero kailangang mas tingnan yung doon sa doon sa tawag dito, doon sa parang mga buhangin or yung mga coral rubble. Titingnan kung man-made ba ito or talagang ito yung natural appearance ng mga corals doon sa lugar. But it takes further investigation, further research para masabi natin na yung doon, yung isla doon, yung estado ng mga buhangin or corals doon sa lugar ay hindi talaga ito introduced or hindi ito man-made. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Nazario Briguera, ang tagapagsalita at head ng Information and Fisherfolk Coordination Unit ng BFAR.